mga kaprobinsya, welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga kaprobinsya is isang bad news na naman kasi nanganak na ngayon yung isang baboy ni Tito dito na inahin na hyper is lahat po ng kanyang anak mga kaprobinsya is namatay. So ayan mga kaprobinsya, sayang talaga mga kaprobinsya. So ayan mga kaprobinsya, ito na siya ngayon. Kawawa talaga mga kaprobinsya yung inahin kasi akala niya meron siyang anak. So yan, akala nagpapadidi siya yan. Pero hindi alam ng inahin na ito mga kaprobinsya na wala na siyang anak lahat kasi ng kanyang anak is namatay. So ayan. Pero kahit mga kaprobinsya, kahit ganyan mga kaprobinsya, kahit papaano, ayan. So ayan mga kaprobinsya, malakas yung hangin, ayan. Na ano yung plastic. Wait lang. So yan, ito yung kanyang mga anak ko, ayan. So yan yung plastic na kinuha ko kanina, ayan. So dito ko muna ilagay yung kanyang mga anak. Ayan. Ayan. Sayang talaga mga kaprobinsya. Yung kaniyang anak. Lahat talaga naubos. Namatay. Kasi yung iba mga kaprobinsya parang ano, parang maliliit. Parang namatay na sa loob ng kaniyang tiyan. Ayan o. Tapos over na yung kanyang anak. Sobra na sa days sa loob ng kanyang tiyan. Okay lang mga kaprobinsya kahit pa paano. Napalabas na din yung kanyang mga anak at hindi masyado walang masamang nangyari sa inahin. Ayan. So ayan, so ngayon nilagyan ko lang siya ng asukal na pula. Ayan doon. So iniinom niya yan para lahat ng mga natira sa loob ng kanyang tiyan ng mga kung meron pa doon. Pero pero kanina mga kaprobinsya is yung kanyang inunan. So nakalabas na mga kaprobinsya kanina. So yan, kahit paano yan din yung purpose ng ng kalamay na pula. So lahat ng mga doon na sa loob ng kanyang tiyan is yan yung parang cleansing na malabas yung lahat ng mga dumi doon sa loob ng kanyang tiyan para para hindi siya magka-infection. So yan. So mabait talaga itong inahin kaso mga kaprobinsya, unang anak niya mga kaprobinsya is nabuhay doon is 16 yung kanyang anak, so namatay yung iba. Pero yung buhay is 10. Pero ang pangalawang anak niya is 14. Tapos yung nabuhay din yung 10. Pero kaso mga kaprobinsya parang paralyzed. So isang weeks lang ang nangyari sa mga anak niya is ubos lahat yun, namatay. Tapos ngayon nanganak na din siya sa pangatlong anak niya is lahat patay. Tapos over na yung kanyang panganganak. Sobra na sa sa days. So ayan yung nangyari sa mga anak niya, paglabas patay na. Ay, nako. So ayan mga kaprobinsya, parang ganyan yung kanyang anak ko, ayan. Parang hindi maganda yung kasi Ayan. So sa mga ganito mga kaprobinsya is 50-50 na lang na mabubuhay talaga sila. Siguro yung iba na ito mga kaprobinsya kung hindi na sa days is mabubuhay pa siguro yung mga iba na yan. Pero kaso lampas na Lampas na sa isang araw. So yan siguro yung iba dyan dahil sa is na-suffocate or nalason sa loob ng kaniyang tiyan ng inahin. So ayan mga kaprobinsya, ngayon is November 9. So ayan ito ngayon yung panahon dito sa amin, ayan kahit matano mga kaprobinsya, makulimlim lang yung kalangitan at may kunting pag-ulan na kunti lang. Tapos yung hangin is pakunti-kunti pa lang mga kaprobinsya. So ayan, siyempre mga kaprobinsya nakakatakot talaga. So ayan itong ngayong dinaanan ni Tino, ayan So sana hindi lang lalakas yung ulan dahil ang bagyo na ito is super typhoon din. Yung si Yuan na ito mga kaprobinsya. So ayan mga kaprobinsya, kahit paano dito is talaga tayo. Lumaki na sila yung 5 biik. Ayan maganda na yung kanilang katawan. So ayan, kahit paano mga kaprobinsya, dahil ito nung una is malaki yung inahin.
Dahil malakas na din yung dumidi yung kanyang mga anak, kaya no. So maganda na rin yung kanilang mga katawan. So yan, yung inahin parang pumayat din. Pero at least makaprobinsya kahit pa paano, is buhay sila at maganda yung kanilang pangatawan. So bawi na lang next time. Yan. Kahit pa paano ito mga kaprobinsya, blessing sa din ito. Yung mga biik na ito mga kaprobinsya. Tapos doon naman sa ibaba is meron naman si Tito doong biik. So kahit pa paano mga kaprobinsya is kahit namatayan tayo, kahit malaki yung ginastos ni Tito sa mga biik niya na sa inahin na yun, sa inahin na ito na nanganak, yan, na lahat namatay, is makabawi din siya sa mga biik niya, sa mga baboy niya doon at mga biik na pinapaalagaan niya doon sa ibaba. Sa itaas kasi ito eh. So yung iba doon sa ibaba nilagay ni Tito. So ayan mga kaprobinsya, ngayon dito sa amin is wala na kami ngayong signal, kuryente wala na rin. Kasi dahil yan sa sa bagyo. So konting konting hangin is nawawala yung signal at nawawala yung kuryente. So yan yung dahilan ang pakahirap dito sa amin mga kaprobinsya dito sa bundok. Dahil din yan sa pakunting lakas ng hangin is nawawala yung kuryente, nawawala yung signal. So buti na lang kanina mga kaprobinsya, pagising ko kanina is meron pang signal. Tapos natawagan ko si Tito, natapos din nanganak yung yung baboy na yun, na yan yung nangyari sa mga biik na matay. So yan yung sabi ni Tito sa akin na okay lang din yan. Kapag ganyan yung nangyari is may darating daw na blessings, mga pagsubok lang din yan. So yan talaga yung kay Tito na lagi lang talaga siyang sa buhay na wag mawala ng pag-asa. So wag susuko. Kasi kapag may mga pagsubok is merong darating na blessings, and din yung talaga yung motivation ni Tito sa akin na kailangan talaga maging matibay as a farmers. Wag magsuko. So kapag susuko is talo ka talaga mga kaprobinsya. Andin yung sabi niya sa akin. So siguro mga kaprobinsya, kapag ako yung mag-aalaga tapos ako yung magpapakain, ako yung mabibili ng mga pagkain ng baboy, so sobrang hirap talaga mga kaprobinsya. Hindi ko talaga kaya yan. Kasi sobrang mahal. Kamahal ng commercial feeds. Kahit ipa ng mais, mahal na din. Yung isang sako is 1K. So sobrang mahal na rin mga kaprobinsya, sa katulad kong hirap din sa buhay. So ayan. So nakikita ko sa mga iban sa mga video na yung ibang mga farmers is namatayan ng mga baboy dahil sa bagyo. So mahirap talaga mga kaprobinsya. Tapos yung ibang mamimili, ibang bibili sa iyo ng mga biik or mga baboy na gawin nilang karne at ibenta doon sa palengke is sobrang mura. Yan talaga dito sa Pilipinas, ang sobrang hirap talaga sa buhay ng isang farmers. So wala tayong magawa mga kaprobinsya, laban lang talaga ang puhunan natin sa buhay at huwag susuko. So yan na mga kaprobinsya, palagi tayong mag-ingat at huwag tayong makampante sa panahon ngayon, kasi yung bagyo, hindi natin alam dito sa amin, uulan ng konti, biglang lalakas yung hangin. So yung mga atip o yero nagsisiliparan. So yan lang talaga mga kaprobinsya, lagi tayong magpanalangin sa Panginoon at huwag tayong mag-ingat tayo palagi at huwag sa kapaligiran natin. Huwag tayong maghaya lang na walang mangyari, ganyan. So kailangan talaga magmatsyag tayo mga kaprobinsya. So yan mga kaprobinsya, maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood niyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and happy farming!